Another day, another French lesson na naman tayo. Ito yung natutunan natin during our French class. So ngayon, i-discuss natin tong mga connectors na magagamit mo talaga lalong-lalo na sa exam mo, sa French exam mo. So ito is natutunan ko lang sa French class, and if mali ko ma-pronounce, please correct me ha, kasi I'm also learning French. I'm just sharing this information with you guys, yung aking progress as I learn French. So, unang-una sa listahan ko is yung pour. Pour. So, yon is ginagamit, like for example, pour toi, diba? Parang for you, pour toi. And then another connector then will be parce que, or because, diba? Lagi mo yung gagamitin, yung parce que. Tama ba? Pagkaka-pronounce ko, dati, minabasa ko yan as parce que. Parce que. Yung pala, parce que. Yun. Ay, actually, binabasa as parce que. Ganun ko siya binasa before. So, itong next natin will be me. Hindi mais, me. Or it means but. Diba? Dati yan, binabasa ko siya as mais. Maize. Or maize. Pero ang basa pala dyan is me. Gawa nung AI. Yung AI kasi is diba? Mo siya binabasa. So, next natin is avec. Yan, lagi mo yung gagamitin. Lagi ko yung ginagamit. Like, for example, sasabihin ko, je vais à Paris avec ma famille. Mga ganon. O, di ba? So, ibig sabihin nun, I'll be going to Paris with my family. Avec means with. Okay? And yung last natin, of course, yung opposite ng with is without. And that means song. Song. So, ito, hindi mo pinupronounce yung S. Most of the time, hindi mo talaga ipopronounce yung S sa French. So, pag nakakita ka ng S dyan, hindi mo sasabihin na sons, diba? Song. And may N tayo, kaya kailangan ng nasal sound. Hopefully, nakatulong itong ating video. And if mali ang aking pagkakapronounce, please correct me if I'm wrong. Yun lang.